Amen. Isa pong maganda at isa pong mapagpalang umaga sa buhay po ng bawat isa. Ganon din po sa ating pong buhay na Diyos. Salamat sa Diyos. Ganon din po sa mga nanonood sa kanila pong mga live stream. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Diyos at huwag po natin kakalimutan ito i-share upang mas marami pa pong maabot na biyaya ng kalakasan, ng kagalakan at higit sa lahat ng biyaya ng kaligtasan ng marami pang tao sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at iba't ibang panig din po ng mundo. Ngayon po ay ka-28 ng Abril taong 2024 na napakabilis po ng araw, di po ba? Tayo po nasa huling linggo. Alam ko pong maraming dumaranas at marami pa tayong mararanasang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Sabi nga sa aklat ng Awit, chapter 118, verse 24, "This is the Lord that He has made, and we will rejoice and be glad in it." Sa Tagalog po, ito ang kahangang-hangang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magdidiwang at magagalak sa Kanya. Ngayong umaga pong ito, hindi lang po tayo magdiriwang. Tayo po ay sama-sama magpupuri. Mainit ang panahon, amen? Pero mas mainit yung paglilingkod natin sa ating Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po mag-uumpisa ng Kanyang dakilang gawain. At pangungunahan po tayo ni Brother First sa pambungad na panalangin at ang buong worship team. Minsan pa po natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. So Lord, this morning, Panginoon, sa'yo lamang lahat ng papuri, sa'yo lamang lahat ng pasasalamat sa buhay, sa biyaya at pagpapala, Panginoon, na nararanasan, Panginoon, ng buhay ng bawat isa. Hallelujah. Pasasalamat, aming Diyos.
Hello. Hallelujah. Yes, Jesus, tulad ng ating inawit, Panginoon, narito kami, Panginoon, upang ialay ang aming buhay, Panginoon, sa iyong umagang ito, Panginoon. Lord, salamat po sa pagising namin sa umaga, Panginoon, na mayroon kaming buhay, may kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, ni pinababayaan, mga Panginoon. Lord, salamat kung anong meron kami, Panginoon, ito'y aming tinatanggap ng taus-puso sa amin po. Yes, Panginoon, salamat po sa umagang ito, Lord. Kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon, wala kaming magagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, kung ano man yung nakikita sa amin, Panginoon, Lord, pakalinisin mo kayo ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa iyo pagsamba sa iyong harapan ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, kumikilos ka na sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, Lord. Salamat, Ama, sa umagang ito. Tinataas din namin, Panginoon, sa umagang ito, ang aming gawain, Panginoon. Ikaw ang lumagay sa kalagitnaan nito, Panginoon, Lord. Lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, Lord, sa mga awit, Panginoon, sa mensahe, Panginoon, Lord, ikaw ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Langisan mo ang kanyang labi, Panginoon, upang lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay yung ikatataas mo, Panginoon, kakaluhati yung iyong pangalan, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay kumikilos ka na, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa umagang ito ay pinapaubayan namin sa iyo, Panginoon. Lord, lahat ng aming mga kapatid na wala pa rito, Panginoon, Lord, dalangin namin, Panginoon, na idako mo ang lamang pangyapak sa lugar ito upang sabay-sabay kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, lahat ng aming pinagkukuha ng resources namin, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy magpala sa bawat sa Panginoon, sa mga negosyo, sa palayan, sa gulayan man, Panginoon, sa trabaho, sa gobyerno man, Panginoon, to, Lord. Lord, patuloy mo magpala sa bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, sa iyo lang namin binabalik ang lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Handa na bang magpuri ang mga anak ng Diyos? Sumigaw nga po ng malakas na hallelujah ang lahat ng pinagpala! Amen! Patuloy natin siyang papurihan dahil tunay ang napakasiyang magpuri sa Kanya. Yes, Jesus! Bigay po natin ang ating the best na papuri at pag-awit sa ating Diyos na buhay.
imposible pagdating sa ating Diyos na buhay. Sa'yo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw, walang imposible. Sa'yo aking nakita, tuloy mong pag-asa, ako ay nagtitiwala, walang imposible. Di aasa sa nakikita, di aasa sa nadarama, ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya, sa'yo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw, walang imposible. Sa'yo aking nakita, taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala, walang imposible. Sa'yo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw, walang imposible. Sa'yo aking nakita, taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala, walang imposible. Walang imposible. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Yes, Jesus, sa'yo kami magtitiwala, aming Ama. Kay Jesus ang tiwala ko. Hindi ka walang imposible pagdating sa'yo, Panginoon. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Sa'yo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw, walang imposible. Sa'yo aking nakita, taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala, walang imposible. Sa'yo aking nakita, taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala, walang imposible. Hallelujah! Sa Diyos ang mataas na papuri at pasasalamat. Yes, Jesus! Hallelujah, Lord. Kunin nga, Panginoon, na sa oras na ito, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinasasalamatan, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Minsan kami nagdaraan, Panginoon, sa matinding pagsubok, pero alam namin, Panginoon, na kami magtatagumpay dahil ito, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah, Lord. Kahit patuloy ka naming aawitan sa oras na ito, Diyos.
sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kuhubli, maging sa dilim ng gabi, sandigang matibay, sandigang ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot.
malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan ko, ako'y naririto. Buhay ay iaalay ko. Sa kabanalan mo,
Sa inyo lamang po kami, O Diyos, umaasa, dumidepende. Ang tatlo'y mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng hininga. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng karunungan. Lahat ng meron kami galing po sa inyo. Kayo ang may hawak na aming kinabukasan at kayo rin ang patuloy na gagalaw patuloy sa aming mga buhay. Maraming salamat po ngayong umaga. Nasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan dahil ang hinahanap mo sa mga tao ay mga tao na handang sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ang hinahanap mo sa mga tao ay handang mamagitan para po sa inyo, sa inyong bayan. Ang hinahanap mo sa mga tao ay mga taong handang magpahayag ng inyong kalooban. Suko kami sa inyo, kami po yung nagpapakumbaba. Kinakailangan ikaw po madakila at kami po yung mababa. Salamat sa banal na Espiritu na siya lamang patnubay namin. Siya lamang gumagabay sa amin, hindi sa aming lakas o kakayanan, kundi sa kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu. Kaya narating namin ng ganitong kalagayan. Salamat sa mga magulang, kabataang naririto, sa mga nasa live stream, sa bansang Pilipinas, nasa ibang bansa. Mahal niyo po kami. Sa kabila po na may matinding init ng panahon, bibigyan niyo kami ng kaginhawaan sa pagkakataong ito. At alam namin na ang nagtitiwala sa inyo nagpapanibagong sigla. Ang lakas namin ay matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo kami ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad kami ng lalakad, hindi kami manghihina. Thank you for the gift of faith. Padalayin niyo po sa aming buhay. Thank you for the spirit of determination. Salamat po, Diyos, buong buo po ang aming pananampalataya po sa inyo. Na i-bless niyo po ang buhay ng bawat isa. Sasariwain niyo po yung relasyon ng bawat isa. Ang mga may sakit, gagaling. Yung mga nalulungkot, sasaya. At makakarinig kami ng kapahayagang galing po sa inyo. Salamat sa confirmation na inyong salita, sa lahat ng aming mga tanong, at salamat sa clear instruction sa aming buhay. Ngayong umaga, sa lugar na ito, sa lahat na nakikinig, we are blessed. Hindi lang kami pagpalain nyo, ang buong body of Christ sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. We are blessed, we are anointed, we are appointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, nakaupo na po tayo. Glory to God. Tayo po ay nakasamba, nakapagpuri. Palakpakan po natin ng Diyos sa kabutihan sa ating buhay. Salamat sa music ministry. At napakaganda po ng ating mga inawit. Ito po yung nagbibigay sigla po sa atin. Salamat po sa patuloy niyo pong pagdalo, bagay yung nasa live stream, at sa patuloy niyo pong pag-share. At alam natin sa panahong ito ay gusto tayong panghinain ng init ng panahon. Amen? Gusto tayong panlatain. Hello? At hindi naman lingid sa inyo yung mga napapanood natin nangyayari noong mga nakaraan. May nasunog ng mga sasakyan, may nasunog na simbahan, may nasunog na pabrika, may nasunog na mga tahanan. Pero hindi yan yung makakapagpahina ng ating pananampalataya. Ano po? Sabi ko nga po, ang tao ay magkukulang, pero ang Diyos hindi magkukulang. Siya po yung source natin. At kaya ang inireveal sa akin ng Diyos na mensahe ngayon pong umaga ay, sabi po rito ay, stay courageous. Yan. Ano po? Manatiling malakas ang loob. Sabihin mo sa katabi, manatiling malakas ang loob. Kasi nga, marahil yung iba sa atin ay napupuyat dahil mainit yung hindi tayo makatulog. Ang daming hadlang, hindrances. Pero manatili tayong malakas ang loob. Kasi pagka hindi po malakas ang loob natin, ay manghihina tayo. Amen? Kasi isa po doon sa
ibinigay sa atin ng Diyos yung gift of faith, no? Spirit of determination. Kasi talaga naman na nasa lupa pa tayo, at kasama po yan sa pakikibaka. No? Hindi mo masasabing isang bagay ay tagumpay kung hindi po tayo nakibaka. Masasabi natin isang bagay ay tagumpay kung may ipinaglaban tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, kung may ipinaglaban tayo. Amen. Kaya nga, stay courageous. Manatiling malakas ang loob. At ang text po natin, ito'y marahil kilala nyo. At ito po ay popular. Pagdating sa ang katuruan ay tungkol po sa tagumpay, tungkol sa kalakasan, tungkol sa katapangan, ay kilala natin si Joshua. Ano po? At alam natin na si Joshua ito po ay successor ni Moises. Ano ho? At siya po yung mentor. Siya yung itinirain ni Moises para maging isang malakas ang loob na isang leader. Amen? So, dito po sa Joshua, chapter 1, verse 9, sabi po dito, Joshua 1:9, isang verse lang ito, sabi rito, tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka, at laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Grabe, no? Ang nagsasalita dito ay ang Panginoon. At alam natin na ito yung tagpo na si Moises po ay kinuha na ng Lord. Ano ho? At ang papalit po sa kanya ay si Joshua. At may word of affirmation ang Diyos para kay Joshua. Pagpakatapang ka, laksan mo ngayong loob. Ikaw yung mangunguna. Amen? Sa bansang Israel. Ano ho? So sabi rito, where we can stay courageous. Ano ho? Saan ba tayo dapat maging malakas ang loob? Amen. Ano ho? Ito pong lakas ng loob ito, hindi po ito tapang na pisikal. Ano ho? Ito po'y tapang galing sa Diyos. Amen. Kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano ho? Hindi po ito yung siga, hindi yung tapang na mundo, kundi ito'y tapang na nagtitiwala sa Diyos. Yung tapang na umaasa sa Diyos. Dumedepende sa Diyos. So number 1, saan ba tayo dapat maging malakas ang loob? Sabi po rito, courage to lead people. Siyempre, lalo na po kayo mga magulang. Kung malakas ang loob nyo, kung matapang kayo sa buhay, mga anak nyo, apo nyo, lalakas yan. Amen. Kung manager ka man sa trabaho, o may hinahawakan kang tao, pag malakas ka, lalakas din yung nasasakupan mo. Kung ikaw naman ay may cell group sa ministry, o may mga inaalaga ang kaluluwa, pag malakas ang loob mo, lalakas din yung nasasakupan mo. O anumang aspeto, tayo naman lahat ay nilikha ng Diyos na manguna. Kung meron kang inaalaga ang mga kaluluwa, kaibigan mo, kamag-anak, kailangan malakas ka para sila ay lumakas din. Amen? Katulad po ni Joshua. Tingnan niyo po dito sa Joshua chapter 1 verse 6, sabi niya rito, inulit na naman, ho. Grabe yan, ho. Kasi ito pong salitang laksan mo ngayong loob, magpakatapang ka. 4 na beses po itong sinabi doon sa Joshua chapter 1. Ano ho? Binanggit ito sa verse 6, verse 7, verse 9, verse 18. So, grabe. Para bang pinapaalalang mabuti ng Diyos kay Joshua, maglaksan mo yung loob. Amen? Sabi mo sa katabi, laksan mo yung loob. Amen. Tignan niyo po, dito po sa verse 6, Joshua chapter 1, verse 6, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. So, grabe yan ho. At alam naman natin ang background nito na si
Di ba, ang Israelita po noon ay 40 years sa ilang, sa wilderness. Nagpaikot-ikot. At sabi po ng ibang mga theologian, estimate po nila, si Joshua ay nasa mga 20 years na alipin ng Egypt. Amen? So, 20 years bago sila nakalabas doon, kasama ni Moises. Tapos ay 40 years sa wilderness. So, senior citizen na si Joshua. Bago kinuha ng Diyos si Moises at siya yung mamumuno. Kaya, congratulations sa mga senior citizen. Amen? Go lang. Patuloy tayong maglingkod. Ito niyo po, di ba? 40 years sila na nagpaikot-ikot sa ilang. Tapos, nung siya lumabas sa Egypt, ay estimate po ng mga theologian ay 20 years. So, 60 years siya. Pero, grabe. Kung makikita natin, na-realize ko din na akala ko ang nag-intay lang sina Joseph, sina David. Pero, hindi masyado napapag-usapan si Joshua. Nag-intay din pala siya ng matagal. Amen? Kaya, sabihin mo siyang katabi, huwag kang mainip. Amen? So, sabi dito, why Joshua had courage to lead people? Bakit si Joshua ay may katapangan para i-lead ang tao? Amen? 3 bagay. Number 1, clarity. Sabihin, maliwanag yung ginagawa niya, maliwanag yung sinabi ng Diyos sa kanya, maliwanag yung narinig niya sa Diyos. Alam niya yung calling niya. Alam niya yung ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Pag binasa niyo po yung Joshua 1:5, sabi po rito, Joshua 1:5, sabi po ng Diyos sa kanya, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. May clarity. Sabi mo sa katabi, may clarity. Mahalaga po kasi yung clarity para hindi tayo mag-aaksaya ng panahon, hindi tayo mag-uubos ng oras, kundi yung ginagawa natin ay sigurado tayo na ipinapagawa ng Diyos. Kagaya po ni Joshua. Amen? Kaya grabe yung motivation niya kung bakit siya matapang i-lead yung tao. Kasi may clarity. Amen? Ito sa kanyang ginagawa. Pangalawa po ay yung tinatawag na confidence. Ano ho? Pag sinabi pong confidence ay kumpiyansa siya. Kasi siya nga yung successor ni Moises eh. Nakita niya yung mga himala. Bagaman ang mga Israelita po noon, hindi naman lahat, meron talagang mareklamo, may mga, di ba, minsan sinasabi po ng mga Israelita, bet mo ba kami inilabas dito, Moises? Dapat doon na lang kami sa Egypt. Masarap pa doon yung pagkain. So, di ba, hindi naman lahat, pero marami po yung mga nagrereklamong Israelita. Nasaksihan lahat po yon ni Joshua. Pero siya, kumpiyansa siya kasi nakita din niya yung mga himala. Nakita niya yung dagat ay hinati. So, kaya confident siya. Amen? Una, may clarity. Ano po? Pangalawa, confidence. At siyempre, kaya may tapang din si Joshua na i-lead ang tao ay leave the comfort zone. Ano ho? Kasi hindi tayo makakapag-lead ng tao pagka hindi tayo umalis sa comfort zone natin. Doon ba sa nakasanayan natin? Amen? Pag umalis ka pala doon sa comfort zone, nakakalakas pala ng loob yon. Sabihin mo sa iyong katabi, nakakalakas ng loob po yon. No? Yung iba kasi, kaya po ayaw umalis sa comfort zone, minsan, takot sila magkamali. Amen? Minsan, iniisip nila yung iniisip po ng tao. Amen? Alam niyo po, huwag nating intayin yung palakpak ng tao. Ang intayin natin yung approval ng Diyos. Hello?
So, napakahalaga po noon, ano ho. Kaya, pag hindi tayo umalis sa comfort zone, ay wala tayong babantayan kundi sarili natin. Di ba? O minsan, mabantayan na natin yung ating blood pressure. Amen? So, mahal ko po kayo, no? Kasi iba po ang disenyo talaga sa atin ng Diyos, mag-lead po tayo ng tao. Kaya tayo isinilang, kaya tayo pinanganak, ay may mga taong madadala natin sa tagumpay, madadala natin sila para mailapit kay Kristo. Amen? So, at tingnan niyo po yung mga tao na hindi umaalis sa comfort zone, ay sila po yung matatakutin. Na-realize niyo po ba yun? Sila ba yung laging para natatakot sa sarili? Pero si Joshua, bakit matapang si Joshua? Kasi, siyempre, may clarity. Narinig niya yung salita ng Diyos, yung boses ng Diyos. Pangalawa, kumpiyansa siya. Nasaksihan niya. Tayo po, punong-puno na po tayo ng karanasan sa Diyos. Amen. Ang dami na, kung naglista na po tayo ng mga sagot sa panalangin, ang dami na po. Hello. Kaya nga maganda, nililista natin para pagka tayo nanghihina, ay pagka nag-review tayo, lalakas ulit tayo. Amen. Kasi ganun po yun ang ginawa kasi ni Joshua Why Joshua had courage to lead people? Una, clarity. Pangalawa, confidence. Pangatlo, leave the comfort zone. Tingnan niyo po, sabi po sa Mateo 10:39, ang sino mang magtakwil ng buhay sa kanya, siya magkakaroon ng buhay. Ang sino mang magmahal ng buhay, ang siya mawawalan nito. The more na iniisip natin na ating sarili, the more mawawalan tayo. Pero pagka ibinigay natin ang buhay natin sa Diyos, kagaya po ni Joshua, amen? Naging conqueror. Amen? Huwag po tayong matakot na magkamali. Talaga naman, hindi naman tayo perfect Pero kapag sumunod tayo sa gusto po ng Diyos, doon tayo lalakas Hindi mo alam, yung pagsamba mo pala, dito ka pala lalakas. May nararamdaman ka na hindi maayos yung pakiramdam. Pagdalo mo pala, papagalingin ka ni Lord. Amen? Yun pala yung sagot. Dahil makakarinig ka ng instruction galing sa Lord, magpapanibago kang sigla. Kaya yun lang. Why Joshua had courage to lead people? Clarity, confidence, leave the comfort zone. Amen? So, ano po yung una? Na bakit, saan tayo dapat na maging malakas ang loob? Courage to lead people. Lahat tayo po may mga taong nakasandal sa atin. May mga taong naniniwala sa atin. Marahil kaklase mo yan, kaibigan mo. Hindi mo lang alam, tinitingnan ka nila. Pag malakas ka, lalakas sila. Napapansin nila yon. Hello. Para bang inspirasyon ka. Amen. Nabubuhay sila, nagkakaroon sila ng pag-asa pag ikaw ay nakikita. Ay kung mahina ka. Amen? Kung tayo po'y nangihina, wala pong mangyayari. Kapag mahina po ang ating loob. So, hindi naman tayo, talagang wala tayong lakas Pero, si Lord ang nagbibigay sa atin ng lakas. Sabi nga sa 2 Timothy 1:7, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, bagkus kapangyarihan. Amen? Sound mind at saka pag-ibig. So, palakpakan po natin ang Panginoon. So, number 2, saan tayo dapat maging matapang, malakas ang loob? Courage to lead people. Number 2, ito. Gustong-gusto niyo po ito. Kasi napapanahon to. Courage to face trials. Lalo na po ngayon, mainit ang panahon, di ba? Doon po sa Bilang, chapter 14, verse 6-9, ito po yung tagpo na, di ba, ito pong pinakwan po yun pina-spy po ni Moises yung promised land Napupuntahan po ng yung pangako sa bayang Israel sa mga anak ng Diyos. Nagpadala si Moises doon ng 12 sugo. 12 spy. Para kung sa militar ba, intelligence. Kasi yung mga militar, hindi naman basta susugod po yan. Marami po akong mga barkada, lalo na po dyan sa Narcotics Command, na bago sila sumalakay,
meron pong pupunta doon na informer, ano ho. So, makikipag-jamming siya sa sindikato. Pagka positive na yon, na-survey niya na, saka siya magre-report. At sasalida na po ngayon ng mga militar para pasukan yung sindikato. Ano ho. Ganun po sa militar, ano ho, may mga intelligence. Bago sila sumalakay. So, ganito rin po. Bago sila pumunta sa Promised Land, may 12 isinugo. Ano ho? At alam natin na nag-report sila. Yung 10 negative. Amen. Ano ho? Yun namang 2, si Joshua at si Caleb, positive. So, basahin natin muna ito. Bilang chapter 14, verse 6 to 9. Sabi po rito, dahil sa hinagpis, pinunit ni na Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Gibeon ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong manghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapi na niya ang kanilang mga Diyos. Small letter D, yung mga Diyos-Diyosan nila. Ano ho? Kaya huwag kayong matakot. Ano ho? So, magkaiba. Yung 10, nagdala po ito ng confusion. Na-confusion yung Israel, kaya mga Israelita nagreklamo, natakot. 2 lang yung positibo. Ano ho? Salamat. Sabi mo sa iyong katabi, salamat sa pagiging positibo mo. Amen. Anointing po ito ni Joshua. So, kasi talaga naman po may pagsubok eh. Kaya kapag sa panahon ng pagsubok at tayo po ay nagkaroon ng negative na kaisipan, manghihina po tayo. Sabi rito, how Joshua faced trials courageously. Yan. So alam natin, may pangako ang Diyos. Promised land. Masagana, lupang pangako. Nandun lahat ang kailangan ng kanyang bayan. Ang problema, marami dong higante. Kailangan na mapatumba nila yung mga higante roon, mga Amalekita. At grabe, yung hindi pwedeng shortcut. Kailangan na, una, siyempre, number 1, ang ginawa po ni Joshua, avoid negative words. Para ipinagpaglaang niya yung mga negatibong salita. Kasi di ba sa mundo, ganun eh. Hello. Pero dahil si Joshua ay nakarinig sa Lord, avoid negative words. Pangalawa, prepare. Talaga naghanda. Di ba, alam naman natin yung istorya nito, talagang may strategy sila. Yung Jericho, 7 beses nilang inikot yun. Tapos, may mga instruction, sisigaw. Hanggang sa bumagsak po yung Jericho. Di ba? So, ang tawag doon, prepare. Naghanda sila. At pangatlo, yung tinatawag na action. Sila ay nagplano, naghanda, at nagtrabaho. Hello. So, nandoon po na, yun ang, ganun po nila hinarap yung pagsubok. Amen? So, isang bagay din po, bakit sobrang positibo ni Joshua? Ano ba talaga yung motivation niya? Sabi dito, Joshua knows, promise the presence of God. Alam niya. Kasi nakita niya nga kay Moises eh. Kasi po, alam niyo po, di ba sabi po ng Diyos sa kanya, sasamahan kita, huwag kang matakot. Hindi kita iiwan. Kasi alam niyo po, ang buhay natin, ang tagumpay natin, pagkasama natin ang Diyos. Lahat tayo, kabataan, magulang. Pag hindi natin kasama ang Diyos, wala pong tagumpay po yun. Lagi kong sinasabi rito, lahat ng salaman hindi nagtatagal. Pagka plano lang po ng tao, hindi magtatagal yan. Pag salaman lang yan, hindi magtatagal yan. Pero yung sa Espiritu, nagtatagal. Hello? Bakit nagpapatuloy po yung gawain dito? Bakit ang dami ng pagsubok tayong pinagdaanan?
Marami ng beses gustong gibain to ni Satan, pero hindi nagiba. Bakit? Diyos po ang may nagtayo nito. Ang sabi po sa awit 127 verse 1, maliban na kung ang Diyos ang nagtayo, walang kabuluhan yung ginagawa natin kapag hindi Diyos ang nag-approve. Pero pagka ang Diyos ang nag-approve, grabe, walang pwede makapagpahinto ng gawain ng Diyos. Hello? Kaya nga, napakahalaga po ng nasa guided tayo ng Holy Spirit. Kasi lahat ng galing sa banal na Espiritu, magtatagal po yan. Pero pagka flesh lang yan, pag sarili lang ang mga gusto natin yan, hindi nagtatagal. Pero kaya nga sikapin natin na lumagay po tayo mamuhay tayo doon sa, maging sensitive tayo sa pagkilos po ng banal na Espiritu. Yung kung ano yung pinapagawa sa atin. Walang naaaksayang panahon, wala din naaaksayang pera. Di ba? Kaya po, palakpakan po natin ang Panginoon. Joshua knows, proven the power of God. Napatunayan niya na eh. Hello? Napatunayan niya na eh. Kasama niya si Moises eh. Kasama niya yung leader niya eh. Hello? Ang daming himala eh. At pangatlo, Joshua knows plan to prosper. Alam niya, pag nakarating sila doon, may bakbakan. Pero alam niya, pagka na-conquer namin ito, grabe, yung biyaya ng Diyos. Kasi kailangan talaga may ipaglabang ka muna bago mo makuha yung biyaya, yung grasya. Wala namang nagtagumpay na nanahimik eh. Hello? Sa atin naman, ang matibay lang natin sa data talaga yung pagtitiwala sa Diyos eh. At ang magandang plano sa atin ng Diyos ay pagpalain tayo. Yung promised land, literal kasi ito eh, na masagana doon, mabunga yung punong kahoy doon. Sa atin po, sa spiritual, siyempre, una, yung ating buhay na wala hanggan. Pangalawa, kahit tayo nasa lupa, pwede naman tayong pagpalain. Ika nga ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi ang buhay na masagana at kasya, hindi na naman po ito pera. Yung masaya ka, mapayapa ka, masaya yung pamilya, di ba? At ibig sabihin, ikaw ay satisfied sa buhay mo. Wala kang hinahanap na kung ano-ano. Amen? Ang hinahanap mo lang ay yung kalooban ng Diyos. Yung totoong nakakapagpasaya sa tao. Yung nagbibigay ng inner peace, inner joy. Kahit simple lang ang buhay mo, pero may kapayapaan ka dahil kay Kristo. So, yun po yung tinatawag na biyaya. Di lalo na po kung yung kasama rin yung financial. Kasama po yun. Ang pinakakuan nito kasi, yung plan to prosper, yung contentment din eh. Amen? Masaya ka doon sa tinatanggap mo, pinapasalamatan mo si Lord. At higit sa lahat, alam mo, ligtas ka. So, mismo katabi, alam mo, ligtas ka. Yung bang wala kang pagdududa, doon sa intimacy mo sa Diyos, doon sa relasyon mo sa Diyos, iniingatan natin ang ating puso. Alam natin, nagagawa natin ang kanyang kalooban, na nasusunod natin yung purpose niya sa ating buhay. Ayun ang buhay na masaya at kasyasya. Kaya alam ni Joshua yon, yung promise, the presence of God, proven the power of God, at yung plan to prosper. Amen? So nakakadalawa na po tayo. Ano po yung una? Courage to lead people. Pangalawa, courage to face trials. At panghuli, courage to stand in the truth. Amen. O di ba sabi po ni Joshua, talagang kailangan tumayo ka doon sa tama. Sabi po sa Joshua 24 verse 15, pinapipili niya. Kasi sobrang napatunayan na ni Joshua yung karanasan. Kilala na niya ang Diyos ang karanasan. Siyempre, mga Israelita, hindi po talaga mayroong ang dami ng himala nila nakita. Para bang sa itong linggong ito, ang daming himala nangyari sa kanya. Susunod na linggo, limot na. Amen?
Hindi, yung hinati na yung dagat, tapos nagbigay ang Diyos ng mga pugo, pagkain. Lumipas lang ng ilang panahon, nalimutan na. Di ba, minsan sa buhay natin ganon. Pinagpala ka na nung nakaraang linggo, itong linggong ito, nalimutan mo na. Hello? Kaya po, si Joshua, matatag po yung kanyang paninindigan. Sabi dito, number 3, courage to stand in the truth. Kaya sabi niya doon sa Joshua 24 verse 15, sabi niya, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo. Kilala na po kasi ni Joshua yung Israelita eh. Alam na niya yung ugali ng mga Israelita kasi kasama niya si Moises eh. Siya po yung armor bearer ni Moises eh. So, hindi pa rin niya na-please lahat. Ganun po talaga, ang tao talaga makukulang eh. Pero ang Diyos hindi po makukulang. Sabi po ni Joshua, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, mga Diyos. Kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupain inyong tinitirhan. Pero ito po yung maganda sinabi po ni Joshua. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Grabe yung kanya pong sinabing yun. Ano ba ito? Sa panahon natin ngayon, siyempre, piliin natin si Jesus. Amen? Sabihin mo sa katabi, piliin mo si Jesus. Kasi sabi po sa John 14 verse 6, si Jesus naman talaga ang daan ng katotohanan at ang buhay patungo sa Ama, patungo sa langit. Hello? At sa mga bago, piliin natin si Jesus. Kasi po, yung mga nangyayari ngayon, ang kailangan na lang talaga natin ay lumapit tayo sa Diyos. Amen? Para magkaroon tayo ng kapayapaan, kapanatagan, at ano man ang mangyari sa hinaharap, alam mo, sa langit ka pupunta. Kapag tinanggap po natin sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hari na ating buhay. Pangalawa po ay manindigan tayo sa salita ng Diyos. Kasi po ang salita ng Diyos, pagka binasa niyo po yung John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin po na si Jesus mismo ay salita ng Diyos. Di ba? Yan maliwanag. Ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. Si Jesus po yun. Kaya yung salita ng Diyos, yun nga si Jesus di ba? Na yun yung iniwan niya sa atin. Kaya manindigan po tayo sa salita ng Diyos. At si Joshua, pinatunayan niya Kaya nga yung Joshua 1:8, gas sa atin yan. Ginagamit natin. Ano po sabi sa Joshua 1:8? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya para naranasan ni Joshua yung masagana at matagumpay na pamumuhay. Kasi nanindigan siya doon sa tama sa salita ng Diyos. Ano po yung pangatlo? Courage to stand the truth. At binanggit po rito yung sambahayan. Di ba? Ako at ang pamilya ko, kay Yahweh lamang maglilingkod. So mapalad po ang mga magulang na tinuturuan nila na magmahal sa Diyos ang kanilang mga anak. Amen? Mapalad po ang mga magulang na tinuturuan maglingkod sa Diyos ang mga anak nila. Si Joshua po may sabi niyan Ako at ang pamilya ko ay maglilingkod. Pinapili niya yung mga tao. Kaya mapalad po ang mga magulang na tinuturuang manalangin ang mga anak nila. Amen? Hello? Mapalad po yung mga magulang na umaga pa lang lumuluhod na inilalaban sa panalangin ang kanyang pamilya. Hello? Yun po si Joshua. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po rito sa Ephesians 6:4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan sa Panginoon. Hello? Actually, yung binabanggit po ritong
magulang, syempre, yan ay physical at spiritual. Ano ho? Kaya po, napakahalaga po ng talagang inililid din natin ang pamilya natin. Ang mga magulang po ay leader po ng pamilya. Hello? Siyempre, balance naman po tayo. Sabi mo sa katabi, balance naman. Ito naman po sa mga anak. Ano ho? Sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay. Mga kabataan, makinig po kayo. So, napakaliwanag po nito. Ano ho? Giginhawa at tayo po'y magtatagumpay. How Joshua stand in the truth? Tanyo po, number 1, honor. Inonor po niya si Moises. Siguro, minsan may kahinaan si Moises, pero inonor niya. Sumunod lang siya. O, di ba? Ganon din po sa mga kabataan. I-honor natin ang leader natin sa pamilya, magulang. Amen? Sa trabaho, kung kayo may manager, may guro kayo. Sa spiritual, lahat po yan. May kalaki pong pagpapala yan. Amen? Pangalawa po, si Joshua ay pagpapala. Sabihin, yung kakulangan po ni Moises, siya nagpupuno nun eh. Amen? Kaya nga armor bearer siya. Ano ho, kung yung mga kasamahan niya, reklamo, pero si Joshua, pinupunan niya. Sila po ni Khaled. Amen? Di ba? Kahit po saang bagay, tingnan mo kung ano yung maitutulong mo. Hello? Yun ang pinakamaganda. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. At syempre, si Joshua, work. Talagang nagtrabaho siya sa ministry ni Moises. Doon sa misyong ipinapagawa ng Diyos kay Moises, naging katulong siya. Ano ho? Una, inonor niya si Moises. Pangalawa, blessing siya. Sumuporta siya sa ministry ni Moises. Pangatlo, nagtrabaho siya para sa misyong ipinapagawa ng Diyos kay Moises. Bandang huli, siya pala yung papalit kay Moises. Bakit? Siyempre, may anointing yun eh. May tinatawag na impartation of the Holy Spirit. Na-impart po yun. Kung magulang man kayo, maka-Diyos po kayo, malalim ang intimacy nyo sa Diyos, malalim ang relasyon nyo sa Diyos, dadaloy po yun sa anak nyo. Dadaloy po dun sa mga anak. Hello. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, nakita natin yung ginawa po ni Moises, honor, blessing, work. Ito po, hindi ito si Joshua, pero gusto ko pong idagdag to sa mensahe bago po tayo umawit sa Lord. Alam niyo po, hindi lang naman si Joshua lalo na po sa mga kababaihan. Pati naman po sa mga kabataang babae, sa mga kababaihan, pati sa kalalaki. Naalala niyo po ba si Ruth? Ano ho? Ang tanong dito, paano ko matatamo ang pabor ng Diyos? Hello? Pag sinabing pabor ng Diyos, lampas yun lampas yun kaysa gusto mong mangyari sa iyo. Pag sinabing pabor, favorite yun. Yung salitang pabor, favorite yun. Yung iniisip mo na 5 taon bago mangyari yung pangarap mo, pwede parang gawin ng Diyos yun, 1 araw, 2 araw. Meron bang mahirap na bagay sa Diyos? Si Ruth. Alam naman yung istorya ni Ruth. Suko na ang leader niya. Sabi mo sa katabi, suko na ang leader niya. Sino leader niya? Noemi. Bianan niya. Suko na yung parents niya. Ang sabi nga po ni Noemi, di ba, alam naman natin istorya nito. 3 ang namatay. Bianan niyang lalaki,
Tapos, asawa niya, asawa ng bilas niya. So, nagdurusa si Noemi. Sabi niya kay Ruth, bumalik ka na, bata ka pa. Umuwi ka na sa inyo. Pati kay Orpa doon sa kanyang bilas. Makakapag-asawa pa kayo. Huwag na kayong madamay sa aking kapighatian. Huwag na kayong madamay sa aking pagdurusa. Bata pa kayo, marami pong magagandang bagay pa mangyari sa inyo. Pero anong makikita natin kay Ruth? Honor. Suko na yung leader niya, parents niya. Pero sabi ni Ruth, hindi kita iiwan. Saan ka mang pupunta, doon ako pupunta. Kung sino ang Diyos mo, yun din ang Diyos ko. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Grabe. Honor. Sabi mo sa katabi, honor. Pangalawa po, blessing. Wala namang intention si Ruth, kundi suportahan lang niya yung biyanan niya, yung leader niya. Amen? Pangatlo, work. Trabaho siya sa bukid. Amen? Para sa leader niya, kay Noemi. Hindi inisip ni Ruth na wala siyang intention na pag pumunta siya doon, magkakaasawa siya. Wala. Wala sa kaisipan niya yun. Na pag pumunta siya doon sa bukid na iyon, gaganda ang buhay niya. Wala siya iniisip. Ang nasa isip niya, yung mga palay na malalaglag doon sa anihin, yun man lang ang may tulong niya doon sa biyanan niya. Ano nangyari? Alam naman natin istorya nito. To make the long story short, yung may-ari ng bukirin, yung may-ari ng asyenda na pangasawa niya. Pero hindi naman inisip ni Ruth, pupunta ako doon para mapangasawa ko yun. Hindi. Wala siyang inisip ng gano'n. Ang nasa isip lang niya, itong tatlong ito. Honor, blessing, work. Naranasan ni Ruth yung favor. Kaya yung favor po, lampas yan doon sa hinihingi natin. Kung talagang ang buhay natin, ibibigay natin si Lord. Si Lord ang bahala. Sagot tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi, sagot tayo ni Lord. Pag sinabing favor, ito po ay para bang marami kayong pagpipilian. Parang kay Esther, napakaraming dalaga na kailangang humanap ng magiging reyna. Sa Esther, wala na magulang. Ang nagpalaki na lang sa kanya, yung tito niya, si Mordecai. Pero si Esther, may honor, may blessing, may work. Sa karamihan ng mga kadalagahan, sino napiling reyna? Si Esther. Yun po yung favor. Pag sinabing favor, kung kayo 100 nag-a-apply sa trabaho, ikaw yung napili. Hello. At diba, naging channel of blessing si Esther. Ito yung dinagdag ko lang. Ang topic natin ay si Joshua. Amen? Yung pong, kasi lahat ito, may honor may blessing may work. Si Joshua, ginawa niya ito. Kaya, nakanta niya yung promised land. Kaya, tatlong bagay lang naman dapat natin gawin. Saan ba tayo dapat maging matapang at malakas ang loob? Saan ba tayo manatiling malakas ang loob? Dapat, una, courage to lead people. Pangunahan natin. Amen? Pamilya, yung mga nasasakupan natin, sa tulong ng Banal na Espiritu. Courage to face trial. Wag ikaw yung unang susuko. Si Juan nga, suko na Yung leader ni Ruth suko na. Pero si Ruth hindi sumusuko. Courage to face trials. Courage to stand the truth. Ginawa po lahat ito ni Joshua.
inilaban din niya yung kanyang pamilya. Hello? Lumaban siya sa bansa. Nakataya ang bansa sa desisyon ni Joshua. Hello? At ano bang nangyari? Amen? Pag pinag-aralan niyo po, natamasa. Pati angkan ni Joshua, yung promised land, yung pagpapala hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Bakit? Malakas ang loob ni Joshua para pangunahan ng tao. Malakas ang loob niyang harapin ang pagsubok. Malakas ang loob niya na tumayo. Piliin ang tama. Kahit tag-init, tag-bagyo, hindi naputol ang intimacy niya sa Diyos. Nagpatuloy siya. Kaya naman, ang dami na kinabang. Ang ganda ng legacy na iniwan niya. Tayo po ay tumayo at tandaan po natin na si Jesus po ang ating tunay na Diyos. Ito pong naranasan natin sa panahong ito, bahagi lamang yan ng trials. Harapin natin yung mainit na panahon. Dahil may tunay tayong Diyos ng bansang Pilipinas. May tunay tayong Diyos ng lahat ng tao sa buong mundo. Ito po walang iba kundi sa Jesus. We declare that Jesus is Lord over the world. Yes, tayo po'y sumamba. Ideklara natin sa ating puso. We are overcomer. Mananalo tayo. Sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua 1:5, walang makagagapi sa iyo habang nabubuhay ka. Sasamahan kita. Pagtatagumpayin kita. Yes. Yes. Ang aming alay ay pagsamba mula po sa puso. Pasalamatan natin sa Jesus. Ideklara natin na sa Jesus ay ating Diyos. Ideklara natin na siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus lamang. Pupurihin ka, oh. Taas po natin ating kamay. Surrender life is a power for life. Surrender life is a overcomer life. Surrender life is a conqueror life. The anointing of Joshua ay dumadaloy sa ating kalagitnaan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Kung may sakit ka, pinapagaling ka ng Diyos ngayong araw na ito. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Gawin natin itong panalangin. Umpisahan natin sa umpisa. Pupurihin ka, O Diyos. Alam ng Diyos yung mga bit-bit na panalangin sa puso mo. Tinakatagpo ka ng Diyos. Kailangan lang sambahin mo siya. Ideklara na si Jesus ay Diyos. Alwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Siya lamang ang tunay na Diyos, nagliligtas, nagpapagaling, nagpapalakas, nagre-restore. Katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming
awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong. Ideklara mo na sa Jesus ay Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong. For the last time, dahil siya ang Diyos na nagdiligtas. Ikaw ang tunay na Diyos, Lord. Salamat po sa umagang ito. May pinapalakas ka. Habang kami sumasamba, may lumalakas, O Diyos. Habang kami po'y sumasamba, may naliligtas. Dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes. Tulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Yes. Kung ngayon lang kayo nakarinig ng ganitong pangangaral ng salita ng Diyos, ang sabi sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo, kayong lahat ng mga napapagal, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, kayo'y aking pagpapahingahin. Sabi po yan ng Panginoon Jesus. Kung kayo po'y bago na nakakonect sa website na ito, kung kayo po'y naririto, o saan man, sumunod lang kayo sa aking panalangin gagawin, sabihin nyo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Inialay mo ang iyong buhay, nagsakripisyo, namatay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay, upang tubusin ako sa lahat ng aking kasalanan. Inaamin ko po, nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, nakikita niyo po yung mga nanalig, sumampalataya sa anak mong sa Jesus. Salamat na ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagpalain niyo sila. Patuloy silang lumago sa pananampalataya. Saan man silang lugar naroon sa bansang Pilipinas, sa ibang bansa. Lord, magpadala kayo ng mga tunay na lingkod mo na mga ngalaga sa kanilang buhay. Para sila ay matutong manalangin, mag-aaral ang inyong salita, dumalo sa mga gawain, at patuloy na sumunod sa inyong kalooban. I-bless niyo po sila. Salamat po sa oras na ito, O Diyos. Pagpalain niyo sila. At sa lahat po na naririto, mga magulang, kabataan, the anointing of Joshua, dalangin ko po. At salamat sa kalakasang pinagkakalob niyo po sa amin. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Salamat ngayong umaga. Kami po'y nagpapakumbaba at humihingi po kami ng tulong at awa sa inyo. Salamat kung kami man po'y nagkulang. Salamat, napakahabag mo yung grasya nyo. Laging nag-iintay kayo sa amin. Kaya salamat, pinalakas nyo kami, pinisiglan nyo kami. At nais nyo po, ipagpatuloy po namin yung mga misyong ipinapagawa nyo po sa amin. Kagaya po ni Joshua, bigyan nyo po kami ng tapang, lakas ng loob para pangunahan ng aming pamilya. Yung mga taong konektado sa amin, amin po mga ministry, maging sa trabaho, sa eskwelahan, sa lahat, O Diyos. Maraming salamat po at salamat din sa lakas ng loob para harapin namin anumang pagsubok. Lalo na po ngayong ang init ng panahon, O Diyos. Lord, kung paano nyo kami tinulungan noon, panahon ng pandemya, nalampasan namin ito. Ganon din po ito. At dati, natakot yung iba dahil walang ulan, pero umulan. Kaya, Lord, yung sinasabi nila na mas matindi pang init, kami po'y namamagitan sa inyo. Anumang pagkukulang ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas, hiningi po namin ito ng kapatawaran at salamat po. Sabi niyo po sa
2 Chronicles 7 verse 14, sa sandaling ang bayang pinili nyo yung magpakumbaba, manalangin, hanapin kayo, talikuran ng kasalanan, diringgin nyo kami, papatawarin nyo kami, ibabalik nyo po sa aming lupain ang kasagaran at katiwasayan. Lord, nag-i-intervene kami bilang intercessor. Marami po kami mga anak mo. Pinapakinggan nyo po ang aming panalangin. Hinihiling po namin na kaginhawaan, maayos na panahon, ipagkaloob nyo po sa bansang Pilipinas. Wala pong imposible po sa inyo. Salamat, lalo na po yung mga eskwelahan, may mga estudyante mula po bata hanggang kolehiyo. Mag-create kayo ng atmosphere na magandang panahon sa mga eskwelahan. Magpalain din niyo po mga guro at magulang. Thank you po. Dininig niyo po ang aming panalangin. I-bless niyo po ang bawat isa, yung kabuhayan ng bawat isa, pagpalain, yung mga saka, negosyo, mga poultry na manok, poultry na itik, trabaho sa gobyerno, sa private sector, mga seaman, OFW, sa barko, sa aeroplano, saan man sila nagtatrabaho. Lahat ng aming mga loved ones, pagpalain niyo sila. The anointing of Joseph, dumali po sa kanilang buhay. At yung mga pangarap po nila sa kanilang mga pamilya, magkakaroon ito ng kaganapan. I-bless niyo po ang kanilang po mga anak. Aakayat po ng entablado ang lahat ng mga anak ng mga magulang na naririto, mga nakakonect sa website na ito, sa ibang bansa dito. Lahat ng mga pinag-aaral nilang anak, aakayat po ito ng entablado. Magkakaroon sila ng magandang trabaho at magiging pagpapala sa kanilang mga magulang. The anointing of Ruth, kagaya po ni Ruth, naging pagpapala sila sa kanilang mga parents, o Diyos. Lord, salamat po yung mga nag-a-apply sa ibang bansa. Lord, salamat, dininig niyo po ang kanilang panalangin. Yung mga nag-a-apply dito po sa trabaho, ilalagay niyo sila doon sa angkop na trabaho na kayo po yung napaparangalan, o Diyos. Salamat po, Diyos, at alam po namin, we are blessed. At yung mga ministry na pinagkatiwala niyo po sa amin, mamahalin namin ito. Kagaya ni Joshua. Walang ginawa si Joshua kundi nag-honor lang, o Diyos. Lord, naging blessing siya, nag-work siya. Kaya samahan niyo kami, tulungan niyo kami. Ang Holy Spirit ang mag-guide sa amin. Lagi niyo po kaming ilagay sa diwa ng pananalangin. At lagi po kaming maging sensitibo sa aming pananalita. At lagi po kaming maging matalas ang aming pakikinig sa inyong tinig. Yung mga instruction, yung tribulation. Kaya Lord, kami at ang aming pamilya ay maglilingkod sa inyo. Yung mga taong nakakonektado sa amin, kaibigan, kamag-anak, lalakas sila, kaklase, kasama sa trabaho. Magiging channel of blessing po kami sa kanila. Salamat sa favor na mararanasan po ng bawat isa. Lord, I release favor sa buhay po ng bawat isa. The anointing of Esther, the anointing of Ruth, padaluin niyo po sa buhay po ng bawat isa. The anointing of Joshua ay maranasan po namin. Salamat po, pinagpala niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Pinagpala niyo po lahat ng churches sa bansang Pilipinas na nagdaraos ang gawain ngayong araw na ito, maging sa ibang bansa. Salamat sa mga kaluluwang naliligtas at lumakas. I-bless niyo po ang body of Christ. Dalangin namin, iligtas niyo sila sa masama at patuloy sila makasunod sa inyong kalooban. At ang mandate niyo to win soul and make disciple sa lahat ng churches, o Diyos. Maraming salamat po. Bless Philippines. Bless Israel. Ipagtanggol niyo po ang bansang Israel. Ang body of Christ ay gamitin niyo sa missionaries in the nation sa iba't ibang bansa, o Diyos. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin. Ibine-bless din namin ang aming barangay na mga tinitirahan, ang mga namumuno. I-bless niyo po, Ama. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all po. Purihin po ang